Ito pong sulat sa mga taga-Hebreo, sa mga Israelita, no? Lagi po nating isa sa isip na yung layunin ng sumulat, kaya niya ito isinulat upang ipakilala ang Panginoong Hesus. Hindi lamang upang ipakilala ang Panginoong Hesus, upang ipakita na ang Panginoong Hesus ay higit na dakila, higit na mabuti, kaysa sa mga alam at nakasanayan ng mga Israelita. Kaya nga doon sa unang pagkakataon na talakayin natin ang aklat ng sulat sa mga Hebreo, ay tinignan natin yung gustong ipakita ng sumulat na ang Panginoong Hesus ay higit na dakila una sa mga anghel. Pangalawa, higit ang ating Panginoong Hesus. He is greater, He is superior kay Moises at sa mga propeta. Okay, tas recent lang po, actually hanggang chapter 9, so chapter 5 to 9, ito po ay may kinalaman sa higit na kadakilaan ng Panginoong Yesus sa mga pari o sa punong pari. Jesus Christ is greater than all of the priesthood. Okay? Tapos, Jesus Christ is better. Jesus Christ's sacrifice of Himself, His life, His blood, is much better than the offering of sacrifices of innocent animals and its blood. Okay? So yan po yung layunin ng sumulat upang ipakilala na Jesus Christ is greater, better, and superior than all of those. Kaya sabi ko, ito kasi nakasanayan ng Israel. Mga kapatid, sa buong buhay ng Israel, iyan po yung kanilang nakagisnan. Hindi po madaling tanggapin nila yan. Pinakita dito ng sumulat yung kaibahan. Ito yung kay Jesus Christ at ito yung nakagawian. Ito yung nakasanayan. Okay? Para sa kanila, ang hirap tanggapin kasi hindi lang yung mga tao ng present time na yon yung gumagawa ng practice eh. Na para sa kanila, higit si Moises, higit ang mga pari, higit yung paghahandog ng hayop, para sa kanila ito yung mabuti. Kasi ito yung nakagisnan nila, nakagisnan hindi lang nila, kundi pati ng mga ninuno nila. Kaya parang ang hirap sa kanilang tanggapin, bigla na lang sasabihin, ito, ganito. Jesus Christ, mas mabuti siya kaysa sa mga anghel. Hindi sinasabing masama ang mga anghel, kaya lang, mas mabuti si Jesus Christ. Si Moises, dakila ng propeta yan. Siya ang ginamit ng Diyos upang makalabas ang Israel eh. Pero higit na dakila ang ating Panginoong Isus kaysa kay Moises. Ang punong pari, o ang mga pari, ang punong pari, ginamit sila ng Diyos bilang tagapamagitan, bilang representative ng Diyos sa tao, ang mga pari. Gayun din ang mga tao, makalalapit sa Diyos sa pamamagitan ng mga pari. So ito yung alam nila. Yan lang yung alam nilang paraan. Paano sila makalalapit sa Diyos? Anong alam nila? Kapag may kasalanan ka, maghahandog ka ng hayop, magkakatay ka ng hayop. Yung dugo nito, ang gagamitin upang ikay maging malinis. So yan yung nakasanayan nila. Then all of a sudden, ang nakilala nang sila'y naging mananampalataya ng Panginoong Hesus, tinuturo sa kanilang ng sumulat na mga kapatid, kung ano yung nakasanayan natin, tapos na yan. Dahil ang lahat ng yan, si Jesus Christ ang fulfillment. Hindi na kailangan ng pari para maging tagapamagitan natin. Kaya may kapatid dito na nagtanong sa akin, Kuya, ba't tayo walang pari? Kasi tapos na ang priesthood system. Hindi na natin kailangan ng tao na nagkakasala din naman na maging tagapamagitan natin. Hindi na. Binigyan na tayo ng Diyos ng direct access dahil sa ating Panginoong Hesus. Okay? Kaya hindi na natin kailangan ng pari. At gayon din, yung sa paghahandog ng hayop, kasi sila sa Israel, alam nila, pag may kasalanan kami, kukuha lang sa mga alagang hayop na pinakamaganda, yan yung kakatayin, yung dugo, ipangwiwisik sa templo. Tapos once a year, ito yung gagawin ng punong pari para sa kasalanan niya at sa kasalanan ng buong bayan. Dugo pa rin ang hayop. So yun yung alam nila. Kaya ang hirap-hirap para sa kanila na bitawan yung lahat ng nakasanayan nila at i-acknowledge ang ating Panginoong Yesus na siya na lamang yung kaganapan ng lahat ng yun. Kaya nung dumara na sila ng pagsubok, bilang Kristiyano na, mananampalataya na, dumara na sila ng mga pagsubok, anong naiisip nila? Babalikan na lang namin yung dating sistema. Kasi hindi kaya.
hindi matanggap, hindi mabitawan yung nakasanayan. Sa mga Pilipino, di ba, 300 years na in-instill ng mga Kastila sa atin, sa mga Pilipino, yung pagsamba sa mga rebulto. Na hindi lamang si Kristo ang tagapamagitan, maraming pwedeng maging tagapamagitan. 300 years in-instill yan. Tapos yung mga sumunod na generation, yun pa rin ang itinuturo sa mga tao. Kaya, hindi natin masisisi ang Israel. Bakit sila ganun din? Hindi rin nila mabitawan yung libong taon na nilang ginagawa na sistema na kapag sila'y nagkasala, sinong lalapitan? Ang pari. Ang pari ang lalapit sa Diyos para sa kanilang kasalanan. Ang gagawin? Babayad ng hayop. Yung dugo ang magiging paraan para panglinis. Okay, pero in fact, alam natin, yung mamaya tatalakayin natin, na hindi ito ang paraan upang ang kasalanan ay talagang mawala or malinis. Yung dugo ng hayop, pang tinatakpan lang yan yung kasalanan mo bilang tao. Sumusunod ka lang sa alituntunin ng kautusan. Dahil po ang Israel, sila po ay nakapailalim sa kautusan. Mula po ito nung ibinigay kay Moses doon sa Mount Sinai, kasama ang Ten Commandments, kasama ang mga alituntunin sa paglilinis ng katawan, paglilinis ng pagkain, pati sa mga kasalanan, kaya gano'ng kadami yan? 613. Kailangan nilang sundin. Hindi po gano'n. At talagang, yun lang yung alam nila. Okay? So, dito po, next. Yung chapter 9, una nga po nung last week, ito po yung ministry ng mga pari. No? At dinescribe din po dito sa verse 1 to 10 yung mismong tabernakulo, yung templo kung saan sumasamba, sa naghahandog ng hayop yung mga Israelita para sa kanilang mga kasalanan. Okay? Sa 11 to 22, ito naman po ay yung pagpapakita na ang perfect sacrifice ay hindi ang hayop. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus lamang ang perfect sacrifice once and for all para sa lahat ng tao. At gayon din ang kapatawaran ng kasalanan ay sa pamamagitan ng kamatayan dugo ng ating Panginoong Hesus. Okay, tingnan natin yung next slide. Yan. Alala niyo yung pinakita nung last week ni Kuya Kalo, no? Last week, pinakita yan yung templo, yan yung tabernakulo. Andito yung ginagawa araw-araw, yung paghahandog, yung cleansing. Tapos, once a year, doon sa kabilang dako, o sa dakong kabanal-banalan, pumapasok yung punong pari upang maghandog ng dugo at iwibisik niya doon sa kaban ng tipan, o sa Ark of the Covenant, nandun ang mercy seat, ando ng trono ng habag. Yun po yung pinakatakip nung Ark of the Covenant. Ay doon winiwisik po nung punong pari yung dugo pangbayad sa kasalanan niya at sa kasalanan ng buong bayan. Anong kasalanan nito? Sin out of ignorance, hindi out of innocence. No? Kasalanan dahil sa ignorant, dahil pagka-ignorante. Sabi nga sa batas, ano ba yan? Ignorance of the law excuses no one. Maaari pang innocence of the law in-excuse, pero ignorance. So ito yung malaking kaibahan po ng ignorance sa innocence. Okay, so ito po, sabi doon sa mga talata, actually itong ginagawa na to, outward lang eh. Wala sa budhi. Outward lang eh. Parang ang mga Israelita, pag nagkasala, madali naman, marami tayong alagang hayop eh, katayin. Yan dugo. Ganun lang. Walang tunay na repentance sa nagawa nila. Kasi yan yung nakasanayan nila. Okay? Mamaya titignan natin yung kaibahan ng Old Covenant and sa New Covenant. So, ng last week, tinalakay na ni Kuya Kalo yung kung ano yung meron. Ito yung earthly worship nila noon ng mga Israelita. No? Sabi dito, ang naunang tipan ay may mga alituntunin sa pagsamba at may sambahang ginawa ng tao. Walang iba kundi itong tabernakulo. Yan ang ginawa ng tao. Okay? Dito lang po yan sa lupa. At ang naging niyan ay yung naging pangparaan ng paglilinis ay dugo ng hayop. At dito sa ending ng message ni Kuya Kalo, ang paglilinis nila ay nauupo lamang sa pagkain at inumin at sa iba't ibang uri ng panlinis. Mga alituntuning panlabas lamang.
iiral hanggang sa baguhin ng Diyos ang lahat ng bagay. So, in-explain nung sumulat, ito, ganito yung pagsamba, ganito, dito ginagawa yan, ganito yung mga kaganapan. Pero yung ginawa ni Kristo, yan, doon papasok yung verse 11. Sabi dito, nang dumating na si Kristo, ang pinakapunong pari ng mabubuting bagay na naririto na, at siya'y naglilingkod doon sa sambahang higit na dakila, walang katulad at hindi ginawa ng tao, ang sambahang iyon ay wala sa sanglibutan ito. Nasaan yun? Tinutukoy ng sumulat, yung sambahang iyon, nasaan? Nandun sa langit. Wala dito. Sabi, hindi iyon kasi ginawa ng tao. Okay? Minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan at iyon ay sapat na. Hindi dugo ng mga kambing at buya ang kanyang inihandog, kundi ang sarili niyang dugo upang magkaroon tayo ng walang hanggang kaligtasan. So, Jesus Christ once entered the Holy of Holies. Pero yung Holy of Holies na pinasok ni Jesus Christ, hindi yung kaninang tent, kundi saan yun? Doon sa langit. At ang kanyang dala, hindi niya dala ang dugo ng hayop. Ang dala niya ay walang iba kundi ang kanyang sariling dugo. Na pangbayad saan? Sa kasalanan ng tao. Past, present, and future. So, ganun ka-powerful ang dugo ni Jesus Christ na inialay doon sa dakong kabanal-banalan. Pero saan niya ginawa yun? Nandito siya. Nung ibinigay niya ang kanyang buhay doon sa cross. Nung siya ipinako sa cross, dumanak ang kanyang dugo, bumuhos ang kanyang dugo para sa kasalanan ng tao. Ganun po ka-impactful, ganun kahalaga, ganun ka makapangyarihan ang naging alay ng ating Panginoong Hesus sa kanyang dugo. Actually, itong 11 and 12 yan, parang tapos na yung kwento. Yan yung pinakabuod na ang Panginoong Hesus nag-alay din siya. Pero ang kanyang inalay, hindi dugo ng hayop, kundi dugo niya. At hindi taon-taon ginagawa ito. Kasi yung mga pare, dun sa araw-araw yun, nasa holy place, yung nasa labas. Tapos yung Holy of Holies, yung nasa kabilang dahon ng tabi, once a year. Pero ang Panginoong Hesus, once niyang ginawa ito for all of eternity. Para sa lahat ng tao. At yung pag-aalay niyang minsana na yon ng kanyang sarili ay naging sapat. Naging sapat para sa ating kaligtasan. Ano sabi doon? Siya ay naglilingkod doon sa sambahang higit na dakila. Walang katulad at hindi ginawa ng tao. Anong ginagawa niya? Namamagitan para sa atin. Siya po ang ating, kumbaga sa atin dito sa mundo, siya ang ating abogado sa Ama, ang ating Panginoong Hesus. Verse 13, kung ang dugo ng mga kambing at toro at ang abo ng dumalagang baka ang winiwisik sa mga taong tinuturing na marumi upang sila'y luminis ayon sa kautusan, higit ang nagagawa ng dugo ni Kristo sa pamagitan ng walang hanggang espiritu. Inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili bilang handog na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang luminis sa ating mga budhi at sa mga gawang walang kabuluhan upang tayo ay makapaglingkod sa Diyos na buhay. So dito, ginagamit dugo ng hayop. Ayon sa kautusan para sila ay maging malinis. According sa kautusan. Pero hindi naman talaga sila totally naging malinis. Pero sabi niya, higit ang magagawa ng dugo ng Kristo. Ang dugo ng Panginoong Hesus. Higit ang magagawa. Kasi hindi lamang, sabi nga kanina doon, di ba, sa verse 1 to 10, outward lang. Parang patungkol lang sa paglilinis ng pagkain, ng katawan, pero yung ginawa ng Panginoong Hesus, yung kapangyarihan ng kanyang dugo, hindi panglabas. Pati sa ating mga budhi, andun yung paglilinis. Kaya po yung kapangyarihan ng dugo ng Panginoong Hesus, yan talaga ang may kapangyarihan upang totally
malinis. Hindi yung tinakpan lang yung ating mga kasalanan. Nilinis ng dugo ng ating Panginoong Hesus ang ating mga kasalanan. 15. Kaya nga si Kristo ang tagapagmagitan ng bagong tipan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, ipinatawad ang paglabag ng mga tao noong sila'y nasa ilalim pa ng naunang tipan. Dahil dito, makakamtan ng mga tinawag ng Diyos ang walang hanggang pagpapala na kanyang ipinangako. Kapag may testamento, kailangang mapatunayang mapatunayang patay na ang gumawa niyon, sapagkat ang testamento ay walang bisa habang buhay pa ang gumawa. Magkakabisa lamang iyon kapag siya'y namatay na. Maging ang naunang tipan ay hindi pinagtibay ng walang dugo. So, dito nga binanggit na si Jesus Christ ang ating tagapamagitan at binanggit ang testament. So, alam po natin yung istorya kapag merong last will and testament, di po ba? Halimbawa, mayaman, namatay, meron siyang bilin sa abogado, na yung aking ari-arian na ibibigay ko sa aking apo, ganon-ganon, bla bla bla, di ba? Yung pangako na yun sa testament, sa kanyang will, walang ano yun, walang bisa yun, hanggat siya ay buhay. Pero kapag siya'y namatay na, doon lang magkakaroon ng bisa yung kanyang last will and testament. Ito yung tinutukoy ko yun sa tao, no? Dito naman po, sa binanggit ng sumulat, ano ba yung unang testamento? Ano ba yung unang tipan? Yung sa pamamagitan niya nung animal sacrifices, sa pamamagitan niya ng dugo ng hayop. Kaya nung ito'y pinagtibay, anong ginamit? Hindi naman dugo ng tao. Sinong pinatay? Hayop. Oo, may pinatay, pero hayop. So, kailangan merong mamamatay. Okay, sa New Testament, sa bagong tipan, bagong covenant ng Diyos, sinong namatay? Ang Panginoong Jesus. Kaya ito ay makapangyarihan. Dahil hindi ito hayop na namatay, kundi ang anak ng Diyos na namatay, inialay ang kanyang sarili para dito sa bagong kasunduan na ito. Ngayon naman, sa verse 19 to 22, ito yung pagtuturo ni Moses. Yung mga alituntunin kung paano ginagawa yung paglilinis. Andyan yung dugo ng hayop, hahaluan ng tubig, tapos iwiwisik sa templo, iwiwisik sa mga tao para cleansing. Cleansing ceremony. Okay? Ultimo yung mga aklat, yung tabernakulo, lahat winiwisikan ng dugo. Yun yung mga alituntunin. Nasa better situation tayo. Nasa better covenant tayo. Kasi yung paghahandog ng dugo, hindi na kinakailangan tayong wisikan. The shedding of the blood of our Lord Jesus Christ is enough to cleanse us. Cleanse everyone. Those who believe. Sa lahat ng sasampalataya. Naging sapat yung paglilinis ng Panginoong Jesus. Okay. Verse 23, ang mga bagay sa sambahang iyon ay larawan lamang ng mga nasa langit. Ano yung tinutukoy? Yung tabernakulo. Larawan lamang daw ng nasa langit. At kinakailangang linisin sa pamamagitan ng mga handog. Ngunit, higit na mabuting handog ang kailangan sa paglilinis ng mga bagay sa sambahang nasa langit. Ano pa bang higit? Ano pa bang higit na mabuti? Walang iba kundi ang inihandog ng Panginoong Hesus. Sapagkat si Kristo ay hindi pumasok sa isang dakong banal na ginawa ng tao at larawan lamang ng tunay na sambahan. Sa langit mismo siya pumasok at ngayon ay nasa harap na siya ng Diyos at namamagitan para sa atin. Ang pinakapunong pari ng mga Hudyo ay pumapasok sa dakong banal taon-taon na may dalang dugo ng mga hayop. Ngunit si Kristo ay minsan lamang pumasok upang ihandog ang kanyang sarili. Once and for all na pagbabayan. Pagpasok sa dakong kabanal-banal. Na ano ba, Kuya Kalo? Di ba in-identify mo isa-isa yung nasa loob ng tabernakulo? Bakit walang upuan? Walang upuan, di ba? Bakit? Kaya walang upuan dahil ang pari ay hindi uupo. Bakit? Hindi pa tapos yung kanilang ginagawa. Yung mga nasa labas, araw-araw. Yung nasa daong kabanal-banalan,
taon-taon. So patuloy. Pero ang ginawa ng ating Panginoong Hesus nang inialay niya ang kanyang sarili, ano sabi? He seated at the right hand of the Father. Anong significance nun? Kasi po noon, ang kahalagahan ng pag-upo, ibig sabihin, natapos mo na yung gagawin mo. It was already done. Kaya yung mga punong pare, hindi sila makakaupo. Pero Jesus Christ, after going to the holy place doon sa langit, na hindi dito sa lupa, after doing that, He's seated at the right hand of the Father because His offering was once and enough and it's acceptable to the Father. That's why it is finished. He's seated at the right hand of the Father. Okay? Nasundan, no? Yun po yung kahalagahan nun. Si Jesus Christ lang ang umupo. Pero sila, wala silang pag-upo kasi taon-taon, araw-araw gagawin yung paghahandog ng hayop. 26-28. Kung hindi gayon, kailangan na sanang paulit-ulit na siya'y mamatay mula pa ng likha ng sanlibutan. Subalit minsan lamang siyang nagpakita ay yung magtatapos na ang panahon upang pawiin ang kasalanan sa pamamagitan ng handog na kanyang inialay. Saan yun? Doon sa cross. Minsan lang po nagkatawang tao ang Panginoong Hesus, ang beses lang. Minsan lang po ibinigay ng Panginoong Hesus ang kanyang sarili doon sa cross ng Kalbaryo. At ito'y naging sapat. Itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang pag-upo. Gayun din naman, si Kristo'y minsan lamang inihandog upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao, siya'y muling darating, hindi upang muling ihandog dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. Kung yung sinasabi sa 27, minsan lamang ang tao na mamamatay. Ano pagkatapos? Judgment. Same with Christ. Minsan lamang niya ibibigay yung kanyang sarili and bayad na ang dapat bayaran. Babalik siya para saan? Upang isama ang kanyang mga hinirang. We will be with Christ when He comes back. Kaya ito, alam nyo, hindi pa ako mananampalataya, bata pa ako, ang dami ko nang naririnig patungkol sa inaasahan na pagbalik ng Panginoong Hesus. Pero sa Israel po, hindi po iba po sa kanila. Ang inaasahan po nila na darating pa lang ang tagapagligtas. Tayo tinanggap natin, pinaniwalaan natin na dumating na ang tagapagligtas 2,000 years ago. At ang ina-anticipate na lang po natin ay yung kanyang imminent return na hindi natin alam kung kailan. Pero definitely sa pagbalik ng Panginoon, susunduin niya ang kanyang mga hinirang. Isasama niya doon sa lugar kung saan siya naroroon kasama ang Ama. Ay ginayak ang mga tutuluyan natin ng mga silid doon sa tahanan ng kanyang Ama. Kung nung unang dumating ang Panginoong Hesus, ano siya? He was the Lamb of God, Kordero ng Diyos, na kinatay, na pinatay bilang handog, di ba? Pero sa kanyang muling pagparito, hindi na siya tupa. Ano na? He is the Lion of the tribe of Judah. So, hindi natin alam kung kailan yan. Pero definitely, sinabi ng Panginoon, siya ay muling paparito. So, sabi nga sa kanyang muling pagparito, ito ay parang isang magnanakaw na hindi mo inaasahan kung kailan darating. Okay, so may gusto ko ipakita rito sa inyo. No? So, natapos na po natin yung Jesus Christ is better, superior, greater than the priesthood. Diba? Natalakay natin si Melchizedek. Diba? So, si Melchizedek, nakita natin na parang siya si Jesus Christ talaga. Bakit? Yung pangalan niya, Melchizedek, King of Peace, King of Righteousness. Diba? Nung nakita siya ni Abraham, nagbigay sa kanya ng ikaw po. Tapos anong binigay niya kay Abraham? Bread and wine. Diba? Kaya nilarawan ng sumulat na yung pagkapari ni Jesus Christ is from the order of Melchizedek, hindi doon sa mga Levita, hindi doon kay Aaron. Okay? Tapos hanggang dito sa yung sacrifices, sino ba gumaganap ng sacrifices? Mga pari. Pero Jesus Christ, siya na yung naghandog at yung sarili pa niya ang kanyang inihandog. Kahit ano yung kaibahan. Anong ginagawa ng mga pari? Sila yung naghahandog. Ano hinahandog? Hayop. Pero si Jesus Christ, ano inihandog niya? Siya ang naghandog at ang sarili niya ang kanyang
inihandog. Okay? So dito, tingnan po natin, Old Covenant and New Covenant, or lumang tipan, lumang testamento, at yung better covenant, bagong tipan. Hindi yung division ng Bible na New and Old Testament, Ito yung tipan ng Diyos. Pero actually, andun din naman yun, kasi yung Old Testament, andun yung patungkol sa Israel, Okay? Sino sa kautos sa lumang tipan, it is under the law. Sa bagong tipan, it is under God's grace. Sa lumang tipan, katapatan ng tao na sumunod sa mga utos. Hindi nga nila masunod yung 600 na kautosan 613 Doon nakabatay yun. Yung lumang tipan, nakabatay sa katapatan ng tao. Pero sa bagong tipan, ito ay nakabatay sa katapatan ng Diyos. Hindi ito nakadepende sa kung ano kaya natin gawin. No! Ito ay nakadepende kung sino ang ating Panginoon. Yan yung New Covenant. Kaya nga tawag yan, Better Covenant. Diba? So, sino tagapamagitan ng kautosan ng luma? Si Moises. Sino tagapamagitan natin? Ang ating Panginoong Hesus. Ang Diyos ang tagapamagitan natin sa bagong tipan. So dito, paulit-ulit na paghahandog ng hayop. The New Covenant, the better covenant, Jesus Christ offered Himself once and for all, and it was enough. Minsan ang paghahandog ni Kristo, pansamantala lamang yung pagbabayad dahil sa hayop, mga dugo ng hayop. Pansamantala lang yun. Paulit-ulit. Ginagawa nila lagi. Pero yung pagbabayad ni Jesus Christ is for eternity. Yung binayaran ni Jesus Christ ng kanyang dugo, pati yung kasalanan ng mga Old Testament people. Ala pa si Jesus Christ nun. Hindi pa siya binabanggit nun. Pero pati yung kasalanan nila Moises, nila David, nila Abraham, kasama sa binayaran ni Jesus Christ yun. Kasalanan natin, pati ng mga ninuno natin, na nauna sa atin, kasama sa binayaran ni Jesus Christ yun. At pati yung kasalanan ng mga taong isisilang pa lang in the future, kasama sa binayaran ng dugo ng ating Panginoong Jesus. So this is the better covenant. At napakapalad po natin. Bakit? Nandito tayo sa better and new testament. Napakaganda ng kalagayan natin. Bakit nga pala, matanong ko lang habang inaaral ko to. Bakit kaya, ginawa ng Diyos na yung kamatayan ni Christ through crucifixion with the cross. Ang dami naman parang ng kamatayan nun, di ba? Pero mga binato hanggang mamatay, may mga binikte, di ba? Ano pa ba? May mga sinunog ng buhay. Bakit si Christ namatay siya sa cross? Kasi ang sabi sa banal na kasulatan, there is no forgiveness of sin if there is no shedding of blood. So kinakailangan lumabas ang dugo because blood is life. Napakahalaga po na lumabas ang dugo. Kaya ang Panginoong Hesus yun naging kamatayan niya dahil kinakailangan may pagbubo ng dugo para mapatawad ang kasalanan. Yun po yung kagandahan ng ginawa ng ating Panginoong Hesus. His blood has to be shed para sa atin. So, ngayon, nalalaman natin itong mga bagay na ito, Paano ito nakaka-apekto sa buhay mo personal? Sa buhay mo na, hindi ako karapat-dapat. Wala akong ginawa. And yet, my Lord went to the cross. Danasin yun lahat ng hirap na yun. Nagpe-pray pa lang siya sa Gethsemane, lumalabas na yung dugo. Alam mo yun, namnamin mo sa sarili mo, yung impact, yung kapangyarihan, yung significance ng dugo ng Panginoong Hesus sa buhay mo, sa buhay natin. Katulad lang naman tayo ng mga Israelita, hindi naman tayo karapat-dapat. Pero, kaya nga tawag dito, biyaya. Pailalim tayo sa biyaya ng Panginoon. Napakaganda po ng kalagayan natin. We are in the better covenant.
Pero minsan, talagang hindi mo iaalis. Halimbawa, yung mga Israelita, yung mga sinulatan, yung mga Hebrew na sinulatan. Nakilala na nila ang Panginoon, sumampalataya na sila sa Panginoon. Pero nagkaroon sila ng kaisipan. Bumalik na lang tayo sa dati. Tayo. Kung tayo, halimbawa, tayo. Magkaroon tayo ng mga pagsubok, mabibigat na pagsubok. Ang iba nga alam niyo po, ang iba. Bago pa lang siyang nananampalataya sa Panginoong Hesus. Pero binuhusan na siya ng mga pagsubok. Kaya hindi mo mayaalis minsan ang sasabihin ng iba, babalik na lang ako sa pagiging Katoliko. Okay, lumapit ako sa Diyos, tapos ngayon, ang dami kong problema. Buti pa noon, wala akong problema. Nangyari po yan. No? Alam niyo yung kasabihan ng mga Pilipino? Nasa kutsyon ka na, lumipat ka pa sa banig. Di ba, may ganyan tayo mga Pilipino? Nasa magandang kalagayan ka na, lilipat ka pa dun sa hindi mabuting kalagayan. Dinagay tayo. Napakapalad po natin itong generation natin. Nandito tayo sa ilalim ng biyaya ng ating Panginoon Hesus. Napakapalad natin na hindi natin nakikita yung mga nagkalat na dugo sa pagsamba. At hindi tayo magkakaroon ng kaisipan, okay lang yan. Meron naman akong hayop, kakatay na lang ako ulit para sa aking kasalanan. Hindi. Walang alam niyo, walang konsyensya, walang budhi na involved. Pero dahil sa ginawa ng ating Panginoong Hesus, hindi natin nakikita yung dugo, pero alam natin yung kapangyarihan ng kanyang dugo para sa atin. Ayun, sabi dun sa huling talata, huling babalik ang Panginoon. Babalik siya para kunin yung kanyang mga hinirang. Paano tayo nabubuhay sa araw-araw? Ano yun, may magandang tanong dyan eh. Ano kaya ang ginagawa mo? Ano sana ang ginagawa mo sa oras na muling pumarito ang Panginoon? No? Sana hindi tayo na may ginagawa tayong nakakahiyang bagay. Totoo, di ba? Kasi hindi pa tayo perfect eh. Nandito pa tayo sa katawang makasalanan. May mga bagay tayo nagagawa na alam natin hindi nakalulugod sa Diyos. Pero sana naman, parang pagdating ng Panginoon, tapos ang ginagawa mo, nakakahiyang bagay, parang lumapit sa Panginoon. Nakakahiyang sasalubungin mo siya na kadat ng kanya na yan ang ginagawa. Alam niyo, mga Kristiyano, maraming kasalanang lihim ang mga Kristiyano. Buti pa nung hindi pa tayo Kristiyano, lantaran natin ginagawa yung kasalanan natin, hindi tayo nahihiya. Pero naging Kristiyano ka na, nakakagawa ka pa rin ng kasalanan. Oo, andun yung hiya. Pero minsan, nakakapagpatuloy ka na gawin yung kasalanan to kahit alam mo na hindi ito kalugod-lugod sa Diyos. Kabiyaya naman ng Lord eh. Magpapatawad naman siya. So, nasa sa atin po yun. Kung paano natin ipamumuhay yung mga nalalabing araw na ibinigay sa atin ng Panginoon. In expectance of His imminent return. Hindi natin alam, baka hindi pa tayo tapos mag-service, dumating na ang Panginoon. Baka patay na tayong lahat, tsaka palang dumating ang Panginoon. We cannot tell. Pero dapat, yung pinamumuhay natin, inaalala natin yung ginawa ng Panginoong Hesus para sa atin. Yung kapangyarihan ng kanyang dugo, yung ilagay niya tayo sa better covenant. Sobrang blessed tayo, mga kapatid. Sobrang ganda ng kalagayan natin. Hindi dahil sa kung ano yung ginawa natin. Alalahanin natin yan. Hindi dahil sa ating mga gawa, hindi dahil sa kung sino tayo, kundi dahil sa kung sino ang matapat na Panginoon na sinasampalatayanan natin. Napakahalaga, unang-una, sumampalataya sa Panginoong Hesus, tanggapin siya sa buhay bilang Panginoon at tagapagligtas, paniwalaan yung kanyang ginawang pagbibigay ng kanyang buhay dun sa cross, namatay siya doon para bayaran ang kasalanan natin, inilibing siya, at siya hindi na natiling patay. Muli siyang nabuhay sa ikatlong araw. At ngayon, anong ginagawa niya? Nung siya'y muling nabuhay, bumalik na siya sa kanan ng Ama, siya yung ating tagapamagitan. There is no better lawyer for us than our Lord Jesus Christ. Dahil sa pagmamahal niya sa atin. Dahil sa gusto niya ipakita kung gaano tayo kahalaga sa atin. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos, Ama namin, salamat po
sa inyong pagmamahal sa amin. Salamat sa mga katotohanan ng inyong mga salita. Na itong mga tipan, mga covenant na ito, testament na ito, ay hindi lamang nanatili sa mga Hudyo, kundi kami ng mga Hintil ay nadamay sa inyong kagandahang loob. Nakinabang kami mga Hintil sa inyong katapatan at kabutihan. Salamat po, Ama. Patuloy po na idinadalangin namin ang inyong pagkilos sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Isang tumabay at magnubay sa aming paglakad sa araw-araw. Na patuloy namin gawin ang mga bagay na nakalulugod sa inyo at gawin namin ang mga bagay na pagsunod sa inyong kalooban. Dalangin po namin ang lahat ng ito sa ngalan ng aming tagapagligtas, ng aming Panginoon Jesus. Amen.